So yan guys, nandito na naman tayo, nagbabalik na naman po tayo, mag-reaction na naman tayo doon sa aking napanood about sa kay Congressman Nulaso. So guys, good news po ito, no? At sana ipasa ito sa Kongreso at gawin itong batas para po maiwasan ang korupsyon sa ating bansa ng mga nakaupo, dahil ito ay nagiging sanhi na pwede maging kumunoy ang ating bansa dahil sa mga korap na mga politiko. A House lawmaker has filed a bill which proposes executing corrupt public officials by firing squad. Vivian Gulia on the line now to tell us more about this. Viv, over to you. Hi, Carmina. A penalty of death by firing squad for corrupt public officials is being proposed at the House of Representatives under House Bill 11211, authored by Zamboanga City 1st District Representative Kaimer Adan Olaso. The penalty will be imposed on officials convicted by the Sandigan Bayan for graft and corruption, malversation of public or public funds, and plunder. But the conviction should first be affirmed by the Supreme Court, has undergone mandatory automatic review process, and all legal remedies available exhausted by the accused before the execution is carried out. The proposed measure covers all public officials, whether elected or appointed, including officials in the executive, legislative, and judicial branches, as well as those serving in constitutional commissions, government-owned and controlled corporations, and members of the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police. Olaso said that despite the existence of numerous laws aimed at combating graft, malversation, and plunder, the persistence of these crimes suggests that current measures are insufficient to deter public officials from engaging in corrupt practices. But House Deputy Majority Leader and La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega V called the proposed death by firing squad medieval, asserting that right to life should also be respected. Ortega said he is personally against death penalty, saying it is not an assurance that corruption will be solved. The lawmaker noted that the root causes of the crime should be addressed instead. Asked about the chances of the bill getting tackled by the lower chamber with just around 2 weeks left before Congress adjourns session, Ortega said the House is short on time. Carmina, back to you. Thanks a lot, Vivian Gulia. Also, as a member of the Quad, alam naman po natin na sobrang importante na ma-uphold yung human rights ng not only for the yung injustices na alam natin, pero lahat naman po ng tao ay may karapatan po mabuhay. Medyo medieval nga po, so kaya nga po siguro pwede natin pong pag-aralan para pag nalagay po sa komite, then hindi ko lang naman po kasi kaisipan to. 300 plus po kami na boboto dyan at may kanya-kanyang opinion, research, saka rebuttals din po dun sa mga provision na hiniaahin nila. So talagang lahat naman po ng bill, hindi lang naman po itong firing squad na bill ni Congressman Olaso, pero lahat po ng bill naman na papasok, ganun po yung diligence na papasok ng mga members para pag-aralan. Medyo kapos na nga po sa oras. Pero sir, the Philippines has a strong anti-death penalty position kasi last year, December lang po, ang Philippine delegation to the UN General Assembly kasi voted yes sa moratorium ng death penalty. How do we bridge yung policy and position differences ng national government sa bill na ito? Well, maraming ways na para i-address yun, no? Sabi ko nga, pag-aralan, may statistics, meron ding position yung mga different representatives saka yung mga kasama natin na not only in the House of Representatives but other departments, the Senate, yung ating President, of course. But for me personally, my stand is definitely no to death penalty talaga ako. Malabo na talaga sa For me, kung sa akin po. Pero sa tingin niyo po ba magiging malakas na deterrent ito against corruption? Well, corruption kasi is cultural eh. Para sa akin, cultural, socio-cultural siya. So, it will instill fear, pero it will not ensure na wala pa rin pong corruption. So, ang corruption kasi, before Christ pa yata, parang it's one of the oldest, kasi
pag-uugali sa kultura eh. So there's also a need na magkaroon ng kultura ng anti-corruption so that you can beat corruption. Kasi ang source niyan nasa puso sa kautak. So siguro maganda you tap it from the grassroots. Kaya nga po tayo may mga courses ng values education. So malalim yan. Hindi siya one trick pony, hindi siya one shot policy. It has to be on the grassroots level. Sa pananaw ko po. Meron din, in fairness, not only corrupt officials kasi parang nasi-single out naman po yung mga government officials. In any company, organization, I'm sure there is some way, shape, or form ng corruption. So malamang sabi ko nga, it's across the board. It's cultural, it's all demographics yan. So lahat tayo nga sabi ko, at some point, meron kang temptation, magkakaroon ka ng tatanungin mo yung sarili mo. It's a matter of how you address it. Saka sabi ko nga, pag buo yung pundasyon mo, alam mo kung paano i-handle yung mga ganitong sitwasyon. Mga nakaupo. So ayan po, isusulong po ni Congressman Nolasco ang death penalty or fire squad para sa mga kurap o para sa mga magnanakaw na mga politiko. So sana naman ito si Congressman hindi ko kilala to masyado siya napaka-defensive. Dahil parang may something wrong whatsoever. Sabi niya is marami sila, so kailangan kung mapapasayan o whatsoever. Diyos ko naman, kababayan, ipagsigawan po natin yan sa buong mundo o sa buong Pilipinas na dapat is kagustuhan ng taong bayan ito. Hindi lang sila ang magde-decide kung ipapasayan nila o hindi, dahil dapat tayo ang masunod, hindi sila. So sila, gagawin lang nila ang batas na gusto natin na mamamayan or mag-survey sila kung sino ang may gusto ng batas na ito na death penalty para sa mga corrupt o para sa mga corruption. Para ito lang po sa tingin ko lang ito ang magiging way na matigil ang corruption talaga sa ating bansa pag mayroon tayong batas for death penalty. Dahil kung gusto nila mabuhay pa, matatakot yan magnakaw ng pera ng kaban ng bayan. Tingnan na lang natin ngayon sa mga nangyayari. Diyos ko, kaliwat kanan, wala na silang awa sa taong bayan. So, kailangan po natin yan ipagsigawan, guys, sa kanila na ipasa ito. Actually, plano na talaga ito ng Duterte allies na ipasa pag sila ay nakaupo or na iboto sila or pagkalooban sila ng taong bayan na makaupo sa pwesto at ipapatupad nila ito na death penalty para sa mga magnanakaw. At isa na doon na nagsusulong ay si Attorney Vic, and then I believe na ang kaalyado nito, or alam ko si Attorney Vic is independent siya, pero I believe na sasang-ayunan siya ng Duterte lineup or allies sa batas na ito. Kasi kaya natin sila ibubuto, iuupo dahil kagustuhan natin ito maibalik. At sana naman pakinggan nila ang taong bayan. So ito lang po, guys. Ito lang talaga ang nakikita ko na maiiwasan ang korupsyon sa ating bansa pag mayroon tayong batas para sa mga korap na nagpakaupo na mayroon death penalty. So, ito naman si Congressman is nag-aalanganin pa siya kasi ang umayo sa death penalty na batas na ito na politiko, ibig sabihin magnanakaw siya o takot siya dahil baka siya ang madali dito. So, wag natin yan hayaan, guys. Hingiin natin yan sa kanila na ipasa ang batas na ito. Dahil dapat tayo ang masunod na taong bayan. Dahil
sa ngalan ng korupsyon, tayo ang apektado dito, hindi sila. Dahil sila, hawak ng kamkam lang sila ng pera, di ba? Tayo gutom, araw-araw tayo kumakayod, tapos mostly sa atin is walang maisaing. So, ano yun? So, kailangan, hinihiling ko sa inyo guys, maggawa kayo ng video na katulad nito na agree kayo sa gusto ni Congressman Nulaso. And then thank you Congressman na nag-open ka rin yan na ipasa ito. I believe na hindi man ito magawa ngayon na hindi pa nag-i-eleksyon, dahil alam ko hindi ito sasang-ayon ang mga nakaupo ngayon. Hindi nila sasang-ayunan ito. So, hindi ito. Basta alam na namin na isa ka rin doon sa gustong magsulong ng death penalty for corruption. So, ibig sabihin, pag nakaupo na sila, dahil iuupo talaga namin si Attorney Vic, basta line up ng Duterte allies, iuupo namin yan, copy namin yan. Kasi, pag hindi namin yan maiupo ang line up ng Duterte, is hindi po ito maipapasa. Kasi iba-iba yung ano nila, iba-iba yung kanilang pananaw o whatsoever, so hindi magkakasundo. So kung ikaw ay disagree sa corruption, iboto natin ang Duterte line up para mapasunod po ito or maipasa itong batas na death penalty for corruption. So, yan si Congressman Nulaso, congratulations. At ikaw ay nagpasaring na nito na gagawing batas. And then, we believe na hindi man yan ngayon magawa dahil hindi pa nagbabago yung nagpakaupo. Dahil alam ko, I believe na maraming disagree dyan na mga nakaupo ngayon. So, kailangan palitan sila para maipasa ito. So, tayo naman mga kababayan, para mas pakinggan din tayo at magawa ito ng ating mga mambabatas or kung sino man ang magsusulong nito, is mag-voice out po tayo. Maggawa po tayo ng, gumawa tayo ng ganitong video na ipagsigawan natin na gusto natin ipatupad ang batas na ito na death penalty for corruption. Pero sabi naman nila is unfair naman daw, sabi nito itong congressman, kung mga politiko lang tatamaan dito, eh dagdagan nyo na lang. Actually para sa amin is dapat nga yung ano dyan is yung drug lord is kasama yan, yung drug lord, yung rapist, yun, mga panguna, mga ano yan, mga matitinding krimen yun eh. Drug lord, rapist, tapos ano pa, yung homicide, kung baga yung, alam nyo na, yung mga pumapatay na wala lang na parang ganon, yung parang hayop na lang yung ano, yun ang dapat patawan ng death penalty. Kasi we believe na mababawasan ang kriminalidad sa ating bansa pag mayroon death penalty. 101% yan na siguro is 75% is mababago talaga doon. Dahil ikumpara na lang natin dito sa Arab country. Dahil mayroon silang batas na gano'n, hindi ka araw-araw nakakarinig ng krimen, patayan, or rape. Hindi. Kasi mayroon silang batas na alam nila, ikamamatay din nila pag ginawa nila yun. So, agree po ako dyan, Congressman Nulaso, sa gusto nyo. Kaya kayo mga kababayan ko, hinihikayat ko kayo na gumawa din kayo ng video. Kasi ito lang ang pamamaraan natin na i-upload or iparating natin sa kanila na agree tayo dyan sa batas na yan. Para naman may pagbabago ang ating bansa. Dahil papunta na tayo sa kumunoy. Pag ang ating mga inuupo o hinahalad is mga magnanakaw. Diba? Tayo ang kawawa. Sila okay lang yan kasi malalaki ang sahod nila. Tapos
nakakapagnakaw pa sila at tayo ang kawawa. Yung mga susunod na henerasyon, kawawang kawawa. Tingnan nyo, yung krimen, grabe. Kahit bata, may pinupugutan, may niririp, Diyos ko. Ay, kaya, huwag tayo huwag tayo manahimik lang. Kasi kung hindi tayo din kikilos, walang mangyayari. Kaya hamon ko sa inyo, ipagsigawan natin.